majesty, Lord of history. You're the way, the truth, the life, star of the morning, glorious in holiness. You're the risen one, heaven's champion, and you reign, beautiful Savior, wonderful Counselor, clothed in majesty, Lord of history. You're the way, the truth, the life, star of the morning, glorious in holiness. You're the risen one, heaven's champion, and you reign over all. You may be seated. Okay, good afternoon. Sige, ano muna, Bible verse? Sino magvo-volunteer? Volunteer para makapag-simula na tayo. Sinong magvo-volunteer? Ay, ikaw muna. Sunod ako. Si Tito Bong. Okay. Ay, si ano pala? Mamiso? Nag-ano ka, Mamiso? Nag-raise hand ka? Opo, sinabi ko po, ikaw muna. Kaya si Pastor Ryle. Sunod po ako. Si ano muna, si Bong muna. Opo, Yung iba naman muna, yung hindi pa. Yung hindi pa daw, sinong hindi pa? Sino ba hindi pa? Si ano na lang, si Tita Amy. Sige daw po. Sige, wait lang daw po. Second Timothy. Dito ka to. Second Timothy 3:16-17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkupang lubos sa lahat ng gawang mabuti. John 3:21. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga ginagawa ay naaayon sa Diyos. John 3:16. Sapagkat gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:1:14.
Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos, at naging tao ang salita na tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Roma 8:9. Ngunit kayo wala sa laman, kundi nasa espiritu. Yamang nananatilo sa inyo ang espiritu ng Diyos, subalit kung wala sa inyo ang espiritu, subalit kung ang sino man sa inyo walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. 1 Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang dyablo na iyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Yung awit 1 Corinthians 1-3. 1-3 ba yun? Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabing sumpain si Jesus, at walang nagsasabing si Jesus ay Panginoon maliban sa Espiritu Santo. Ano? Mga taga-Korinto 12:13. Sapagkat sa pamamagitan ng espiritu ay sa isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, maging alipin o laya, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Yung isa, andyan. Awit 1:1-3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, hindi tumatayo sa daan ng makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng manunuya, subalit ang kanyang kagalakan. Subalit ang kanyang kautusan ay kundi ang kanyang kautusan, ang kanyang kagalakan, nagbulay-bulay araw-gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng punong kahoy sa agos ng tubig na nagbumbunga ng kanyang kapanahunan, at ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay magtatanggumay siya. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala na nag-isang Diyos na tunay, at si Jesucristo na iyong isinugo. Very good. No? Hello, Tita Che. Hello, Ate Arshan. So, yun. Maganda, no, na hello, Cassie. So, maganda po na simulan po natin yung April, no, yung ating pagbababad, no, sa ating mga sarili, sa salita ng Diyos. At isa sa maigi talaga na ginagawa, yun nga, yung minimemorya natin yung bawat salita. Kasi po, ganun lang po talaga ang kailangan natin, no? I-expose lang natin yung ating sarili sa salita ng Diyos, and mahihiwagaan na lamang po kayo, or hindi po mahihiwagaan, kundi ma-amaze kayo, no, na ito po talaga ay may kapangyarihan sapagkat ito ay salita ng Diyos. At syempre, hindi lang sa pag-memorize, so doon din yung pagiging natin, pag-obey natin sa bawat salita niya. So, mga commandments ng Panginoon, at kumbaga, malaya na po ang isang Kristiyano, no, na gawin ang kalooban ng Panginoon sapagkat hindi na siya alipin ng kalaban, kundi kaalipin na siya ng Panginoong
Jesucristo. So yun, tayo magpapatuloy sa mga ginawa ng Panginoong Jesucristo, sa buhay ng Panginoong Jesucristo. So, yung pag-aaral na to, mainam talaga para sa atin. So, ang babasahin natin sa Matthew 3, no? Lagi na natin itong nababasa. And ngayon, babasahin ulit natin. And let us see kung ano na yung na-reveal sa atin ng passage na ating babasahin. So, sige, pwede ba ako mag-request ng buntis? Basahin natin, pakibasa yung yung Matthew 3, 1 hanggang 12. Balitin mo parang. Narinig ba ako ni Aisha? Yan mo ulit pa, hindi niya na. Or parang naglag yata si Ate Arshan. Si ano na lang. Narinig ko po. Ayun na pala. Sige. Sige Ate Arshan. 1 to 12. Mateo chapter 3 verse 1 to 12. Nang mga araw na iyon ay dumating si Juan na taga-bautismo na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sapagkat siya ang tinutukoy sa pamamagitan ni Propeta Isaias nang kanyang sabihin, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda niyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Juan ay nagsusuot ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo at ng isang pamigkis na balat sa kanyang baywang. Ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot-pukyutan. Pumunta sa kanya ang mga mamamayan ng Jerusalem, ang buong Judea at ang buong lupain sa paligid ng Jordan. At sila'y kanyang binautismuhan sa ilog ng Jordan, na ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseyo at Saduseyo ang nagdatingan upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang makatakas sa puot na darating? Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. At huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti, ang bunga ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Binabautismuhan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi, ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kamay niya ang kanyang kalaysay at lilinisin niya ang kanyang giikan. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig. Subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay.
So, yun. Blessed be the reading of God's Word. And yun, salamat sa salita muli ng Panginoon dito. So, yung passage na to, sa nabasa naman natin, so, yung person na nabasa natin ay si Juan, na tagapagbautismo, John the Baptist. At nakita naman natin kaya siya tinawag na John the Baptist kasi sa yung kanyang ministry or yung ginagawa niyang service ay itong ang pagbabautismo. So ngayon, sa pag-aaral natin nito, so i-try lang natin ding sagutin kung anong ibig sabihin ng pagbabautismo ni John the Baptist, at saka mamaya kung aabutin pa sa oras, kung meron lang rin makakapag-discuss sa atin kung ano naman yung ibig sabihin ng pagbabautismo naman na tinukoy din ni John the Baptist sa verse 11 na sinabi doon siya yung sumusunod sa kanya ay magbabautismo sa kanila sa espiritu at sa apoy. So yun po yung ating mga sasagutin, no? So ready na ba kayo? Ready na po ba? So kung ready na, so simulan na natin. So una po yung 1 to 3, no? Babasahin ko lang po muli. No? Doon nabasa naman na. Matapos kong basahin, baka pwedeng kung sinong gustong mag-raise ng hand, mag-share sa ating mga kasamahan, ano? Tungkol sa kanilang napag-aralan at kung gusto niya lang ibahagi din, ano? Para magkaroon tayo ng yung mas malawak na pag-unawa din at mas malawak na pagbabasa, no? Kaya nga pa importante na nagmi-meet tayo parate kasi iba yung binabasa ko, iba yung binabasa ni Ryle, iba yung binabasa ni Arshan, ni Mami Susan, nila Jamie, nila Juliana, Tito Bong, iba rin yung nababasa niya, si Mami Aimee, even si Gab, no? Sino pang hindi ko nababanggit? Si Siren, si Mami, si Daddy, no? So iba yung nababasa nila. So at least yung mas mabilis natin, no? Mas mabilis natin mapalawak yung ating kaalaman tungkol sa salita ng Panginoon. So yun, ang 1 to 3 ang sabi dito ng araw na iyon na ay dumating si Juan na tagapagbautismo na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, ito daw yung sinasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So ano kaya ang ibig sabihin ng tawag ni John the Baptist, no? Bakit ito yung sinisigaw niya? No? Sapagkat siya ang tinutukoy sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. So naging na pala siya, no, na prophesy na yung ginagawa ni John the Baptist dito. Nang kanyang sabihin, ito daw ang sinabi ni Propeta Isaiah, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. So nakikita po natin yung wordings, no, ng prophet. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda nyo ang daan ng Panginoon, tuwirin nyo ang kanyang mga landas. So, yun yung yun yung magiging focus muna natin, no? Ang sabi sa verse 2 na ang sinisigaw daw ni John the Baptist ay magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Yun ang sabi ni John the Baptist. At ang sabi naman ng Propeta Isaiah, sabi daw yung pinoprophesy ni Isaiah, ito daw yung manggagaling sa bibig ng kanyang pinoprophesy. Ihanda nyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. So, yun po. Bakit po yun ang tanong po, bakit po yun yung magiging sigaw ng itong pinoprophesy
ng propeta Isaiah. So, yun po yung ating pag-aralan, yung ano yung sinisigaw nitong personality na pinopisay ni Isaiah, at sabi naman sa account ni Matthew ay ito na yung ginagawa ng pinoprophesy ni Isaiah. So, may dalawang version, no? Version ni Matthew at version ng propeta Isaiah. So, sige. Sino po yung maaring magbigay sa atin ng kaliwanagan tungkol sa mga salitang ito? Magsisi kayo. Malapit na ang kaharian ng langit. Okay. So, yun po. Pakiano na lang sa ano. So, sa verse 2 muna, sino pwedeng magbigay? Ako na lang muna, Tol. Sige. Okay, so dito po sa Matthew chapter 3, no? So, okay, after, kumbaga parang from chapter 2 na nabanggit doon na bumalik sila Jose, Maria at ang batang Jesus sa Nazareth mula sa Ehipto. I mean, pumunta na sila ng Jerusalem, pero dahil nga ginabayan sila ng Panginoon, no? Na wag nang manatili doon bagkus bumalik na doon sa Nazareth. So, after this, ayun, nabasa natin kay Lucas na taon-taon pala sila pumupunta doon sa sa Jerusalem, no? Bilang yung pag-celebrate ng taon ng yung Paskwa o yung mga kapistahan. So there, meron tayong account nung 12 years old ang batang si Jesus. And so ngayon naman, nag-jump na ngayon sa chapter 3. Dito natin makita na ito na yung pagsisimula ng ministeryo ng Panginoong Jesus. Kumbaga, dito magsisimula, no? Sa pagdating ng mensahero. Bang tawag dyan? Mensahero, herald, yung parang gano'n, no? Sinugo niya. And sa tingin ko, maalala din ninyo na meron tayong nabasa doon sa Malakay na 3:10 Malakay na nagsasabi na yun nga, may isinugo ang Panginoon, and then pagkatapos nun ang Panginoon ay darating, no, sa kanyang templo. So here verse 1, ng mga araw na iyon ay dumating si Juan na tagapagbautismo na nangangaral sa ilang ng Judea. So dito na para nagsisimula, or yung ito na yung link, kumbaga, no, from the Old Testament papunta doon sa tinatawag na pagdating ng Messiah. And so ayun, siguro hindi ako mag-dwell much on that. But in verse 2, siya ay nanirahan sa isang, bakit 23 nito? Sa verse 2, magsisi kayo, ito yung sinasabi niya, no? Magsisi kayo sapagkat malapit ng kaharian ng langit. So repentance is, yun nga po, no, yung kahulugan ng repentance is pagbabago ng isip, no? Mula sa ganitong pag-iisip patungo doon sa ganitong pag-iisip. Pero kung makikita nyo kasi parang biglaan lang din, no, nagsabi si Matthew kung ano po yung sinasabi ni John the Baptist dito. Siguro para mas maintindihan natin, basahin natin yung verse 3. Sapagkat siya ang tinutukoy sa pamamagitan ni Propeta Isaiah ng kanyang sabihin, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. So, I think itong sinasabi niya dito na magsisi kayo is more related dito sa verse 3 na sinasabi na ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Siguro, mababasa ng isang tao, parang ang Panginoon ang dapat maghanda, no? Di ba? Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang landas. Pero habang binabasa ko to,
ang ibig sabihin nito is tayo bilang mga mga naghihintay sa kanya or sila no dito sa konteksto na to is isaayos talaga, tama talaga yung pag-iisip nila or even yung pamumuhay nila dahil darating na yung yung Mesiya or tagapagligtas. So parang kasi to parang yung image niya, parang pagdadating na yung hari, isa sa ayos ng mga alagad yung mga bagay-bagay sa pagdating niya, no? Parang iayos ito accordingly para karapat-dapat siya yung lugar kumbaga na ihahanda para sa pagdating ng hari. So sa ngayon, siguro yun lang muna masasabi ko kasi hindi ko pa ma-expound. Ano ba yung mga bagay na iaayos nila? Siguro mamaya pag binasa natin, may kita natin doon kung ano yung problema. Pero yun, yung pagsasaayos. Amen. Amen. So, ang mga nabanggit doon is yun nga, yung pagsasaayos no ng daraanan nitong hari. At nalaman natin na hari siya kasi nga ang sinulat ng mga tao na kinasihan ng Espiritu Santo ay patungkol nga sa kaharian ng Diyos, no? Sa pagtatala lang ni Mateo, kaharian naman ng langit. Ibig sabihin, parang sinasabi sa atin na merong kaharian dito sa lupa na ito ay kaharian sa langit. Kumbaga it is outside ng kung ano yung realidad na meron. So ayun. Kumbaga doon na lang tayo mag-build up, no? Yung kaharian na tinutukoy ni Matthew. Kay Matthew nyo lamang po mababasa yung Kingdom of Heaven kasi ang ginagamit talaga ng most of the gospel writers kaharian ng Diyos. Okay? So, bakit kaya kaharian ng langit ang sa pagkakaakda ni Matthew? Well, definitely Matthew is talking about the same kingdom, no? Parang sinasabi niya lang na langit para ipakita lang talaga or i-depict lang sa atin na talagang ang kaharian na to, it is kumbaga a different, no, kingdom. Outside sa kung ano yung pwedeng malaman ng mga tao or nalalaman ng tao. No? Ito ay hindi pa nila nakikita. No? So, Mami Sue, matanong ko lang si Mami Sue, no, bilang siya ang nanalo kahapon ng grand prize. Meron bang time nung lahat naman tayo nasa Christian background, meron bang time na pag sinasabing kaharian ng Diyos or kaharian ng langit, ang nasa isip natin ay yung langit or yung heaven? Yun na, tanong lang yun sa inyo, no? Or kung sino pwedeng sumagot. Mami So ang tinanong ko, pero kayo, or alam nyo na yung essence na pag naririnig nyo Kingdom of Heaven, sabihin paghahari ni Jesus dito sa lupa. Yun po ba ang ating naiunawaan na sa pag sinasabi ang kaharian ng langit ay malapit sa atin? Yun. So, hindi lang po ang sagot. Ano si Mami So? Lapit na po. Ha? Lapit na po. Anong malapit na? Malapit na ang langit. Malapit na ang langit? Nagigets ba yung tanong ko? Nagets ba yung tanong ko? Paulit po ng ng tanong. Ay, sorry po. Magulo po yung pagkakatanong. Nung meron bang time noon na pag ang pinag-uusapan ay kaharian ng langit, kaharian ng Diyos,
ang nai-imagine po ba natin noon ay yung langit, no? Yung langit na tayo po ay nasa lupa pa, no? Pero at alam na at minimithi natin ay yung lugar na kung saan uh, piniprayer na ng Panginoon para dun sa kanyang mga pinili, no? Na makakasama sa kanyang pamilya. Yung langit nga kung tawagin, or heaven. Yung po ba yung nai-imagine nyo noon kapag pinag-uusapan yung kingdom of heaven? So yes or no lang. Okay, may mga tumatango at sabi nila yun daw ang kanilang naiisip. You know? Kaya nga po, isa rin talaga sa ano, kumbaga kailangan nating maunawaan kasi marami po talagang magsasabi na blindly. Sabi ko nga sa inyo, yung pananampalataya natin, it is founded sa mga matitibay na ebidensya at yun nga, na ito ay nakapatong sa bato, no? At yun ang ating pananampalataya, yung Hebrews 11:1. Kaya nga po, dapat lahat ng ating pinaniniwalaan ay dapat matibay din. No? So, ano ang ating paniniwala tungkol sa kaharian na tinutukoy dito sa Matthew 3? Ano yung sinabi ng, kumbaga, sabi nga ni Ryle, merong herald or parang umaluhokan ba na parang, alam niyo yun, pag darating yung hari, oy, andito na, ihanda nyo. Paparating ang hari, umayos kayo, parang ganon. Ang sinasabi dito, no, merong ganong person na sa katauhan ni Juan na tagapagbautismo. So, ang ano dito is, ito na nga daw, malapit na ang langit. Ang kaharian ng langit. At yun, sa mga verses, even kay Matthew rin, Matthew 6:33, seek first the kingdom, no? And all these things shall be added unto you. Okay? Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Meron din tayong ganong memory verse. So, marapat lamang na maunawaan natin na kaya ganito yung kaya ganito yung pagpapakilala din, sa, or tawag dito, pag-o-open ng chapter 3 na merong sa ilang na sumisigaw, ihanda ninyo. Ibig sabihin, ang ibig lamang talaga sabihin nito ay hindi pa handa yung mga tao sa panahon na iyon tungkol sa revelation o yung revelation ng kaharian nga ng Diyos or kaharian ng langit. So, ibig sabihin, yung konsepto ng kaharian ng langit ay obscure, kumbaga. Hindi siya malinaw ng mga panahon na iyon. No? So, kaya nga po, tinanong ko sa inyo, ano ba yung konsepto nyo ng kaharian ng langit? Kasi baka history repeat itself, no? History repeats itself because we are, bakit po ganun? Alam niyo po kung bakit tama yung sinabi na history repeats itself? Kasi po, iisang tao po tayo. No? Iisang tao po tayo. Lahat po tayo ay pinanganak sa laman na makasalanan. Kaya po talaga, history will always repeat itself. Kaya po, di ba? Ano po yung classic book na mababasa nyo na paulit-ulit ang ginagawa ng tao? Ano yung history book na maisasama nyo sa ma-share nyo sa atin? Ako, hindi naman din ako palabas or baka merong bookworm sa inyo, pero ngayon lang ako nagiging palabasa kasi nagbabasa na ako ng Biblia. So itong Pentateuch or law, no? Ito po ay history, narrative. Sabihin po, parang history
prototype siya. And lagi po the same ang ginagawa ng mga tao. Lagi nilang binibreak yung covenant ng Panginoon. Okay? So, ibig sabihin, kaya pala history repeats itself kasi it is the history of man. Ibig sabihin, ito yung history ng man. Ibig sabihin, dahil iisa lang tayo, kaya nga po, ang pinapakita po nito, kahit na modern na tayo noon versus nung nakabahag pa yung mga tao, no? Iisa lang po tayo talaga ng karakas, no? And might as well itong sinasabi sa salita ng Diyos ay kapakinabangan din sa iyo kasi baka obscure din or hindi maliwanag ang iyong konsepto ng kaharian ng langit. Baka hanggang ngayon iniisip mo na ang kaharian ng langit nasa langit yan, nasa lupa pa tayo eh. So yun naman po yung pinupunto ko, no? Medyo napahaba lang. Pero yun po yung pinupunto ko. And kung naunawaan nyo, baka meron kayong maging side comment. So para sa akin yun. Yun yung aking sabihin, hindi pa handa. Kailan nagiging hindi handa? Kapag ka hindi mo alam. No? Kasi 'di ba katulad natin, 'di ba? Pag alam natin ng isang bagay na paparating, napaghahandaan natin eh. Kaya itong sinasabi ni John the Baptist, maganda kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Para magkaroon tayo ng na pag nababasa natin itong verses 1 to 3 ng chapter 3, ito nagpapakita talaga na wala talagang magiging handa sa pagdating ng Panginoon, no? Hanggang walang pagsisisi or repentance. Sabi nga ni Ren, no? Repentance from the Greek word metanoia, ang ibig sabihin nito pagbabago sa kaisipan. Pero yung kaisipan na yun, hindi lang po yun yung intellectual na kaisipan or intellectual assent, no? O yung sa utak mo lang, no? So it involves kumbaga yung holistic o yung kabuuan ng iyong puso't kaluluwa, no? Kaya nga po 'di ba, ano po yung foremost or yung pinaka-importanteng or pinakadakilang kautusan, no? Na mahalin siya ang buong lahat ng natin faculties, no? Love the Lord your God with all your heart, soul. Lahat ng iyong lakas, lahat ng iyong pag-iisip, yun po ang ibig sabihin nun. So, ibig sabihin, hindi talaga tayo magiging handa kung hindi natin to maunawaan to the bones, kumbaga, to the core, no? Yung pinaka-core ng tao. Ano ba ang pinaka-core ng tao? Para sa inyo, ano po yung pinaka-sentro ng tao? No? Ito ba yung kanyang puso? Tumitibok 24/7? Ito ba yung utak niya na naka-depend lang rin sa pagtibok ng puso niya? Ang ibig ko pa sabihin yung physiology niya or yung kung ano yung physical niya, no? O is it his spirit that is eternal? Bagay, is it his soul that is eternal? So definitely yun yung soul natin, no? We are created individual, no? And yung individuality natin, kahit naman mamatay tayo sa katawan, hindi yun magwawakas, no? We are eternal being. So, yun lang, yung konsepto lang ng kaharian ng langit. So, sa konteksto nito, pagpapakita talaga na hindi pa handa. Kaya merong kailangan magsabi, "Hoy, gising!" No? Paparating ang hari. 'Yon ang ibig sabihin nun, no? Pag sa version natin mga Pinoy, no? Pinoy version. Yun yung pinaka kumbaga mauunawaan din natin.
O sige, kung wala na kayong magiging side comment, pwede na tayong mag-move. May tanong ako, tol. O sige, tol. Ano lang, no? Yung parang, kumbaga, for example, yan. Ito kasi, sinabi ito ni John the Baptist sa mga, sa mga Hudyo. Siguro, sa konteksto kasi, di ba, matagal nang walang dumating na propeta. So, kaya kailangan talaga na may magsabi, no, na magsisi or yun yung sinabi mo, ipaalam sa kanila. No, kung ikaw, kumbaga, yan, tulad natin, bawat isa sa atin nakarinig naman na ng katotohanan, no? Yun nga, maganda yun na nabanggit mo na yung sinasabi na kaharian ng langit is pwede natin hindi lang siya yung sa tinatawag doon sa langit, but ito talagang binabanggit dito is yung paghahari ng Panginoon sa bawat buhay ng tao na binuhay niya dito sa lupa. So yun yung binabanggit dito, no? Yung paghahari ng Panginoon sa bawat buhay na nabubuhay dito sa lupa. Okay? Mga kapatid, yun po yung sinasabi dito. Yung paghahari ng Panginoon sa bawat buhay ng mga buhay na nandito pa sa lupa. Okay, so tanong ko lang, tol, ba? I mean, hindi, gusto ko na itanong, ano to para sa atin? Yung parang ganun ba? No? I mean, tayo bilang labas na sa konteksto nito, no? Yung parang inaaral na lang natin siya, di ba? Ano yun, parang dumadaan pa ba tayo sa paghahanda? Or, alam mo yun, yung parang ganun lang yung gusto kong itanong. Kasi, kung titingnan mo yung imahe na sinasabi dito ni John the Baptist, yun nga, yung parang, yung image ba na, for example, dito na lang, siguro, for example, kay Tita Susan, pag alam mo na bang darating yung boss mo galing sa Amerika, anong ginagawa mo? Sitting pretty lang? Or medyo nakakaramdam ka ng, alam mo yon, ng pressure? Kasi alam mong, ay, darating na si ma'am or si sir, no? Dapat maganda talaga yung pagkalinis ko nito. Di ba? Parang ganun. Kasi sa akin, ganun ang na-imagine ko, no? Na parang image niya ba? Ganun ka din po ba, Tita Susan? Ganun ba naramdaman? Or parang okay lang sa'yo na, sige lang, upo lang ako dito, no? Bahala kayo dyan. Tita Susan, no? Ano bang ano mo? Sa akin po, medyo may kaba po na pagdating niya, pero at the same time po, po talaga, kailangan po talaga naghahanda, yung nakaready ka na kahit anong oras sila dumating, malinis na, prepare na ang lahat, wala na silang pero nandun pa rin yung kaba, syempre hindi mo alam kung ano pa yung masasabi nila, ganun po. Parang yun lang, tol, yung gusto kong ano ba, dapat ba tayo kabahan? Ano bang, maghahanda pa rin ba tayo? Ganun ba? Okay. Sige. Sige, gusto sumagot ni Daddy. So, sagot ka muna bago ako sagutin. Pinapakita dito, no, na yung naging plano ng Panginoon, no, kumbaga warning sa mga tao ito, no, pinakita yung habag niya. Andyan, mayroong isang tagapagsalita na mangunguna, di ba? Si John the Baptist na magpapaalala. Makikita natin yung magandang plano talaga ng Panginoon. Di ba? Kasi kung dalat lang tayo ng walang kaalam-alam, nga, di ba? Kapahamakan lahat. Ibig sabihin, makikita mo yung habag, yung ano ba? Di ba? Na meron pa siyang ginawa. Yun yung ginawa niya na meron siyang isang tao na parang inutusan, inatasan, na manguna. Sa atin ngayon, kung i-apply natin sa ngayon,
ito na nga nahahayag sa atin ng katotohanan. Ito yung mga warning, no? Na dapat maayos bago siya dumating. Yung mga taong binuhay niya. Yun lang. So, yun naman salamat dun sa naging ano rin ni Daddy. Yun nga, parang nakita rin kasi ni Daddy dito na yun nga yung meron siyang binigay na magiging ano sa kanya, forerunner niya, no? Bago siya dumating, isasaayos, no? Pero hindi yun nangangahulugan na si John the Baptist po ang nagsasaayos, no? Siya lamang po ay nagsasabi sa atin na yung reality na talagang may haring paparating. Kapag handa ka man o hindi, may darating na hari. Okay? Kumbaga, wala na pong ano doon. Kumbaga, wala na pong tawag dito. Wala na pong negotiation na mangyayari. Sabi, ito, paparating ang hari. So, kung ikaw, sabi nga ang naging tanong, ewan ko lang kung tama yung pagkakaintindi ko, parang ang gusto lang ipunto sa atin ni Ryle is, eto na, nandito na nga na, ito bang pagsabi dito na, okay, maghanda kayo, gayon pa rin ba yung ating gagawin? Gayon pa rin ba yung ating ginagawa na paghahanda? Ibig ko sabihin, kailangan pa rin ba natin talagang maghanda sa pagdating ng Panginoon? Kumbaga, para mas madali nating masagot, ano, kasi kumbaga yung Bible naman para sa atin ay kumbaga ito talaga ang ministry or office ng sumulat ng Bible, ang Holy Spirit, ano, na nasa 100% guarantee na nasa lahat ng binuhay ng Diyos may Holy Spirit na po. So when you have the Holy Spirit, ibig sabihin God is with you, no? Kaya 'di ba? Lahat na nanampalataya kay Jesus sa Emmanuel, ang ibig po sabihin ng ang Emmanuel is God with us. Hindi lang po yung sinabi na God with us na hindi po totoo. Totoo po na God with us. He is for us, no? Because He loves us. So, ang ating pong magiging kumbaga ang ating pong talagang tatakbuhan parati ang salita ng Diyos. Ano bang sinabi ng Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos na paparating at sa kung paanong paghahanda ang meron dapat? So parang ang tinatanong ni Rel, tayo ba ang maghahanda? O ito ba ay inihanda na para sa atin? O ito ba ay prescription na sinasabi, oy maganda talaga kayo kasi kung hindi kayo maghahanda, wala, delikado kayo? Or ang sinasabi ba ng Ebanghelyo ng Diyos ay handa ang isang binuhay ng Diyos? Kagaya ng meron tayong mga parable tungkol sa parable na si Jesucristo mismo nagsabi na ang kaharian ng Diyos ay parang isang hari or isang may-ari ng property na meron siyang 3 tauhan, no? Na yung unang tauhan binigyan niya ng ganito karaming milyones o talents. Pangalawa, kalahati. Yung pangatlo, isa na lamang. At nakita natin yung mga ginawa ng mga tauhan na yun. So, pinapakita po talaga, ang tanong dito is, ngayong narinig mo na yung parable na iyon, yung parable of the talents, ano yun para sa'yo? Yun parang sinasabi ni Rel ulit sa atin. Ano yun para sa atin? Anong ibig sabihin nun? Binigyan ka ng 10 talents. Magpo-produce ka ba ng another 10 talents? Or kung binigyan ka ng 1 talent, will you still be faithful to that 1 talent o ibabaon mo lang sa lupa? So,
For me, kung sasagutin ko yung tanong mo, tol, again, the danger of yung ano lang, kumbaga, pasukan to ng legalistic. Yan, kasi kulang pa kayo sa pagsisisi. Again and again. Kulang pa kasi kayo sa pagsisisi. Hindi kayo kinakikitaan ng pagsisisi. Kaya hindi ka talaga kayo magiging handa kasi hindi naman talaga kayo nagsisisi. And that is condemnation. But condemnation is good. Kung mababasa natin sa mga next pa na verses nito, anong sabi ni John the Baptist doon sa mga Pariseo? Hindi ba niya kinondem yung mga mga Pariseo na dumarating sa kanya para sa pagbabautismo? So, para lang sa akin na nga kung tatanungin, kung tunay kang binuhay ng Diyos, handa ka sa pagdating niya. Dahil ikaw ay namumuhay na ayon sa Kanya at malaya ka ng namumuhay at nakakapagserbisyo sa Kanya at ang lahat ng inyong gagawin ay walang kahatulan. Though lahat tayo ay hahatulan, pero ang kahatulan sa isang binuhay na ng Diyos ay rewards. Okay? Rewards na lamang po. There is no condemnation, Romans 8. Ito po yung aking dito. Ito yung stand ko dito, tol. Ito yung pinaniniwalaan ko tungkol dito. Na hindi siya sa atin. Hindi tayo yung naghahanda nito. Even kung nag-aaral ka man, nagiging masugid kang tagapag-aral ng salita ng Diyos. It is not on your account. It is on the account of the one who is working in you. And that is, sabi mo nga, di ba? You are dead to sin. Meaning, because you are sinful, because ikaw po ay may original sin. Ibig sabihin, nangangulagan na hindi ikaw yung gumagawa once you are born again. Though the Spirit of God is working through you, but it is not you who is working. Pero doon na po sa sinasabi natin, dahil namumuhay na tayo, synergistic na po yun. Hindi na po yun monergistic. Salvation is monergistic. Okay? Yun yung maano ko dito, tol. Ewan ko lang kung palapit ko ba or nailayo. Hindi, kasi ako, naintindihan ko naman yung sinasabi na, ayun nga, wala talagang account na nagmumula sa tao, no? Pero ako lang, siguro ang concern ko lang, tol, is yung siguro sa iba, na siguro bago pa, yung paano, alam mo yun, parang in layman's term, paano natin maire-reconcile yung sinasabi na kung ikaw man ay, yun yung sinabi mo kanina, tol, na kung ikaw ay gumagawa man ng mabuti or sumusunod sa Kanya, dahil yun ay gawa ng Panginoon. And in which, yes, totoo yun, no? We praise God for that kasi grasya talaga yung lahat. Pero yun ba, yung pag-iisip ba or yung application or yung sa pamumuhay talaga ba natin ba? For example, wag na tayong lumayo dito sa bawat isa sa atin, no? Kumbaga, paano yun? I mean, paano mo masasabi, no, na for example, may mga kasamahan tayo or tayo mismo, we've been doing Bible studies for 2 years na, for example, ang ganong bagay, no? Pero hindi naman tayo nagko-condemn, no? Hindi naman. Kaya lang, alam mo yun, parang meron pa rin talagang parang ganun pa rin. Mahina pa rin sa salita. Again, hindi yun ang basihan para sa kaligtasan. It's only by the grace, no? Biyaya lamang lang lahat. Pero paano mo yun may re-reconcile ba na ang isa, tagal-tagal na, mahina pa rin sa salita, no? Yung nagre-rebelde pa rin, or may mga ganun ba? Ako naman, nakagawa pa rin. Kumbaga, parang ganun ba, no? Tama yung sinabi ni Kuya na hindi mo masasabi bakit bading ka pa rin? Hindi, kaya nga kahapon, napakaganda talaga ng salita, no?
ako na-bless talaga ako nun, and na mas naintindihan ko yung gospel. So, di ba, tinan nyo, nagtuturo, pero dun sa mensahe kahapon, no? In which napakaganda talaga ng salita. No? Pero yun nga, parang gusto ko lang talaga maunawa ng bawat isa. Paano natin i-reconcile yung ganun ba? Na ganung pamumuhay. Kumbaga, parang ganun, na hindi tayo tumutingin doon sa account ng tao, pero we know na alam mo yun, ang hirap, even ako, yung tanong ko, nahirapan ako i-construct yung tanong no? Yung parang ganun ba, no? Pero ako, ang pinanghahawakan ko naman kasi, Tol, yung tulad ng sinabi mo din, na ang naghahanda, isang Panginoon di ba? So, ibig sabihin, magiging totoo talaga siya sa buhay. Iyon ba, no? Magiging totoo talaga siya sa buhay ng isang taong binuhay niya. Pero, babalik na ulit tayo doon, bakit meron pa rin ganito pa rin ang pamumuhay? Alam mo yung parang hindi mo nakikitaan ng paglago. Sana naintindihan niyo po yung tanong ko. Yung ganung bagay ba? No? Kasi ang nakikita ko kasi yung tulad ni Pablo, hindi sila stagnant Kumbaga makikita mo rin sa buhay nila yung lumago talaga sila, no? Yan. Tapos, baka yun nga, in danger na naman, baka maging legalistic na. Kaya dapat talaga maingat talaga tayo, no? Kasi yung Diablo talaga, grabe maglinlang, no? So yun lang, parang gusto ko lang maging lahat, no, aware. Si Tito Bong pala nag-hands up, Tol. Baka hindi mo nakikita, Tol Sige, Tol. Sa akin kasi, minsan kasi nakikita natin na doon tayo minsan kasi sa tao na tinitingnan natin yung tao minsan may mga bagay na minsan ganito yung tao to. Minsan kahit ako makikita natin sa tao na basta sa mananampalataya na gano'n, bakit ganito tong tao to hanggang ngayon. Pero hindi pa, di ba sabi nga, tayo na rin, base dito sa salita ng Diyos na ang kapamahalaan ng langit ay binigay sa puso ng tao sa lahat ng mga mananampalataya. At ito ngayon ay makikita natin sa pamamagitan ng espiritual na pamumuhay. So, yung base nga doon sa sa espiritual na pamumuhay, yun talaga ibinigay talaga yung kapamahalaan ng langit doon sa mga puso ng tao na may kapamahalaan ng langit. Siya mismo yung ang nagpamahala yung langit talaga sa puso ng mga mananampalataya. Pero sa sitwasyon ng isang tao, tayong mga tao, kasi may kasalanan pa rin tayo, kung nakita natin isang taong gano'n, minsan nakakagawa rin tayo ng pag-iisip na ganito. Pero ang isipin, para sa akin kasi ang inisip natin, ang kapamahalaan na talaga ng langit na ibinigay doon sa mga puso ng mananampalataya. At ito ay para sa akin ito ay paghihintay, hinahangad natin lahat naman tayo hinahangad natin na hangarin natin yung katuparan na hinaharap. Yung pagdating, ang kaharian kasi, yun yung ang kaharian yun yung sa ngayon na nakikita natin sa pamumuhay. Ang kaharian ay makikita natin doon sa pamumuhay na espiritual na kapamahalaan ng langit sa puso ng mga mananampalataya. Amen. Ayun, maganda talaga yung concerns natin. Ako natutuwa lamang rin po talaga ako na there is a balance, no? Tol, maganda talaga yung ginagawa mo, yung ministry mo rin talaga. Kumbaga, yung akin lang kasi, kaya ako sinasabi yun, kasi para wag mahadlangan yung gospel nga, no? Yung justification by faith alone. Yun lang talaga. And wala akong sinasabi na, okay, antinomianism. Yun talaga, hindi po talaga ganun, ano? At ayun nga, maganda talaga sinasabi ni Rael. Sinasabi ni Rael na, totoo kasi itong sinasabi ng Panginoon may paglago. Ibig sabihin, kung ikaw ay binuhay ng Diyos, lalago ka talaga. Paano natin i-reconcile yun kung sa atin, hindi tayo kinakikitaan minsan ng paglago? No? Ganito na lang. Para sa akin, nasagot rin talaga, even dito sa chapter 3, yung sinabi niya sa 8, no? Yung
pakiano tol yung 8, yung mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. Dito kasi yung konteksto nito, alam naman po talaga natin yung puso nitong mga Pariseyo, Sadduceyo sa mga panahong ito, na they are, kumbaga, matigas talaga sila sa puso, kumbaga, rebellious talaga sila, no? So, ganito na lang, to reconcile this one, when we remain rebellious to the word of God. Okay, so sinasabi ko po rebellious. Ibig sabihin, kahit na ito na ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, huwag kang gumawa ng kasalanan. At parati mo pa rin ginagawa yung kasalanan at wala kang godly sorrow, no? Sa 2 Corinthians chapter 7. Pag sinabing godly sorrow, ano ba yung worldly sorrow? Yung natatakot ka lang kasi baka kung anong sabihin ng tao sa iyo, hindi, kumbaga, vertical yung iyong sorrow, self-centered sa iyo, hindi siya horizontal, no? Ang godly sorrow po ay, again, magdudulot sa iyo yung pagsisisi na siyang tawag ng spirit ni Elijah, no? Sa katauhan ni Juan na tagapagbautismo, magsisi kayo. Kaya ibig sabihin po talaga, wala talagang makakasilip o makakita sa karya ng Diyos na walang pagsisisi. Kasi bulag ka nga hindi ka nga nabuhay. And yun naman sa sinasabi naman ni Utol, siguro magandang basahin natin yung sa James. Ito si James, lagi tong pag legalistic yung church, si James yung laging gusto nilang kinukote. James 5, yung mga huling verses, 19 to 20 yata. Ito naman, ito nakita ko sa yung sa tanong mo tol, no. Sabi dito ni James, mga kapatid ko, ito huling huling note na ni James. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay naliligaw mula sa katotohanan, okay? Sabihin, naliligaw, paano po bang naliligaw? Naging rebelde ka sa katotohanan, ayaw mo ng katotohanan, hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? At siya'y pinapanumbalik ng sinuman. Dapat niyang malaman na ang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. Meron pong nagtatakip ng napakaraming kasalanan. Ano po yun? Si Jesus po, ang katotohanan. Okay? Maybe merong mga kasamahan tayo na yun po kasi mahirap po talaga mag-akala kakala natin hindi sila nag-grow pero hindi natin nakikita kasi yung spirit it is invisible pero alam natin na born again tayo, okay? Hindi natin siya maipaliwanag kasi spiritual things yun pero naunawaan natin yun kasi sapagkat tayo ay spiritual na, no? Kung binuhay nga talaga tayong tunay. So, wala pong nagtatakip ng napakaraming kasalanan kundi ang katotohanan ng Diyos. At sa tuwing ating tinutuwid, dinidisiplina tayo dito sa church. No? May ginagawa kang hindi naman masama, pero hindi rin mabuti sa iyo, dinidisiplina ka. At kung nagre-rebelde ka, hindi ka nagre-rebelde, alalahanin mo, kung ikaw ay Bible believing, kung nagre-rebelde ka sa leader mo, o sa kasamahan mo, o sa pastor mo, hindi ka nagre-rebelde sa pastor mo, nagre-rebelde ka sa kanya. At ang taong nananatiling rebelde sa Diyos ay hindi nagpapasakop sa kanya, ibig sabihin, kalaban siya. Ibig sabihin, hindi siya nabuhay muli. Yun po, no? Kaya po wala po talagang totoong apostate. Pero yes, there is apostate. Apostasy is a real word. Pero wala po talagang totoong apostate. Ang ibig ko pong sabihin, kung binuhay ka, mananatili kang buhay. Okay? Meron lang apostate kasi in the first place, hindi talaga sila binuhay ng Diyos. So to reconcile it, pag lagi nang dinidisiplina, ayaw na niya talagang magpadisiplina, anong sinabi sa atin? What we bound here sa
sa lupa, we bound in heaven. Ibig sabihin po talaga, yung sinasabing ang kaharian ng langit ay kaharian dito rin sa lupa. Saan nyo natin matatagpuan? Sabi ko nga po kagahapon, sa iglesia talaga. Ito talaga yung langit sa lupa, yung iglesia. Kaya, okay, ayaw mo mapadisiplina, di excommunicate natin. Discipline it. Diba? If there were 2 or 3 gathered in my name, kumbaga, or nagkakasundo kayo, so nandun ang Panginoon. Sige, i-excommunicate natin. Diba? Pero again, excommunication is, kasi ang excommunication is tinatama mo siya, mali ka eh. Ayaw mo sa disiplina. 2, 3 witness, whole congregation nag-witness. Ayaw mo talaga, excommunicate ka. Anong ginawa natin? Hindi po yun unloving. That is the love, ito po yung pinaka-pagmamahal. Ayaw natin siyang manatili doon sa kalikuan niya. So to reconcile it all, dahil nga meron tayo, pinaghaharian na tayo ng Espiritu Santo. Kaya nga po, kung nananatili tayo sa church, maganda po talaga na nananatili tayo sa church. Kasi may nakakakita sa atin, uy, Brad, parang lumilihis ka. Diba? Kaya alam niyo po, kaya yung iba umaalis na lang sa church. Alam niyo po bakit? Kasi ayaw nila nung ganun. Pero kung ikaw, alam mo na makasalanan ka, pero nanong ka pa rin sa church na naging magsasabi sa'yo, nakikita, napupuna, lahat ng mga ginagawa mong mali. Diba? Sabi nga sa 8, no? Pagsisi kayo at mamunga kayo na naayon sa inyong pagsisisi. No? Kaya po, laging ganun. At pero nananatili ka pa rin sa iglesia, ibig sabihin, hindi ka rebelde. Pero, yun po, lagi po talaga tayong i-discipline. So, discipline is part of being a family, no? Adopted to the family of God. And if you are willing to be disciplined, then that is because you are the family talaga. So yun lang, para sa akin, that brings me peace. Ano? Kasi pag nawawala po yung peace, hindi na po gospel. Kung kayo, nabigyan kayo ng peace nung sinabi ko na yon, so isabihin, we are still in the gospel. Yun pa rin po. So ayun. So yun, no, nag-overtime tayo. So masaya naman po. Okay. Sabi ko lang, tol. Hindi kasi, yun nga, siguro napapansin mo naman, tol, yung ministeryo na meron ako. Yun nga, yung more on the discipline talaga, no? Kumbaga, for example, yan si Daddy, dahil mahal ko yan, hindi ako mapakali na makita siya, for example, na, Dad, sobra na yung fishing mo, sobra na yung bulky mo, mga ganong bagay ba. Yun lang naman. Siguro, kaya ako parang ang pinupunto ko talaga halos lagi, tol. In which, yun, maganda yung balance natin. yung sa'yo, yung reminder, no? The danger of being legalistic. Yun, maganda yun. Kaya natutuwa ako kahapon talaga. I was so blessed sa word, no? And ayun naman, yung paalala naman sa bawat isa, in which yun, napaalala talaga na ang disiplina is nasa pamilya talaga, no? Kumbaga, hindi mo talaga hayaan na yung sinasabi mong mahal mo magpatuloy sa ganung gawi, bagkus ikaw talaga kumbaga iiyakan mo talaga yan. Sa Bisaya pa, no, dapahan gyud nato na. Yana ba na? So yun lang naman. So ayun, siguro encouragement na maghanda talaga tayo. I mean, handa naman tayo kasi inahanda, siyang naghahanda sa atin, no? So yun yung synergistic na sinasabi na siguro yun lang, encouragement, patuloy po tayong mag-aaral ng salita, no? Manalangin, at yun sinasabi, maging obedient talaga sa salita ng Panginoon. So ipasok ko na lang din po, nag-send po ako kanina, no, ng parang Bible reading plan. Kasi ano po yun from April 1 hanggang March 31 ng 2025. So, sinabi ko po doon na bawat family na lang. Kasi parang ang hangarin ko lang din po is magkaroon talaga ng time din yung family. Kahit Bible reading lang, di mo na may explain
basahin nyo lang yon, and then prayer. Siguro may time na din, no, makapag-usap ang pamilya, makapag-pray yung family. Kasi ang plano ko po una, lahat tayo ulit. Pero sabi ko mahirap yung oras, no. Siguro ito maganda to na lahat, bawat pamilya na lang. For example, si Daddy, then si Tito Bong, then si Tito Arman, or si Tita Susan. So, parang magkakaroon ng Bible reading. Basahin lang naman, parang ganun lang po. So encouragement ko lang kasi April 1 ngayon. Sana masimulan. Ay, sige po, Tito Bong. Ano ba yun? So, kanyari, Genesis chapter Apo, 1? Chapter yung ba yun? may picture po doon. Chapter Diba ba may yung picture 1? po? Chapter po yun, 1, 2, 3 kumbaga. Chapter 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apo. Yung sumunod, Genesis chapter Ano ba yung sunod? 4 ba yun? 4 ba yun? Parang yun lang po. Susundan lang po yun. Susunod Ganun lang. lang. 1, 2, 3, 4. Pasunod lang. Hindi. Kasi, di ba may chapter, may dalawang tuldok? Kunyari, 1, tapos tuldok 1, 2, 3. Parang gano'n. Teka po, Tito Bong. Parang, kasi naguguluhan ako. Bali, chapters po to lahat. Chapters lang. Dito. Okay. Pag sinabing 1, 2, 3, chapter 1, 2, 3 po yun. Okay. Apo. Tapos ganun po. Parang ano lang, para sa sunod na anniversary natin, di lahat tayo, tapos na po natin nabasa yung Bible. So yun lang, by family na lang po. Kayo na lang po ayos po ng parang ganun na lang po. Okay. So Dad, mamaya tayo or ngayon pagkatapos. Parang ganun po ba? Oo. Yun lang, Tol. So, Tita Susan, din mo na lang, i-encourage mo lang din si Tito Arman o Bible reading tayo. Di ba? At least magkakaroon kayo ng family time. Ayun. So, Ate Arshan, ewan ko kung sasali ka kala Tita, Susan, depende sa'yo. Pwede mo rin encourage si Aljun. Tara, labidabs, no? Parang ganun ba? Sige, Tol. Kung may tanong kayo, chat nyo. Amen. So yun, bukas kita-kita po muli tayo para sa maganda po talaga tong prepare for the kingdom of heaven is near. No? Sabihin, nagpe-prepare po talaga tayo, no? And yun, salamat, no? Ang dami ko rin natutunan. Sana ganun din ang bawat isa sa atin. And yun, let us be faithful sa pagbabasa. Even that yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Araw-araw yon hanggang sa matapos nyo yung buong Bible. Wala po talaga tayong ibang tool. Baga wala talaga tayong ibang pupuntahan kundi ang salita ng Diyos. Kaya sola Scriptura. Yun lamang po ang lagi nating pakakatandaan. At tayo po ay manatili sa pananalangin. Ama namin sa langit, salamat po na natatawag ka naming Ama. Salamat po sa justification na ikaw ang nag-aring ganap sa amin. At ginawa mo yon at pinaliwanag mo po sa amin na kami ay tao at kami ay walang magagawa at ikaw ay ang Diyos. At ikaw na mismo ang gumawa. Ikaw Panginoong Jesus ay namuhay at kinumpleto mo po ang righteousness. Even mababasa po namin yan dito po sa chapter 3 ng Matthew, Panginoon, sa pagbabautismo kay Jesucristo. Salamat, Panginoon, na sa aming mga pamilya, wala po kaming ibang pamilya kundi ang pamilya na meron kami isang Ama dyan sa langit at ikaw po yan, Panginoon. At ang disiplina na ikaw lamang rin po ang gumagawa at ginagamit mo po ang bawat isa na nasa katawan mo upang paalalahanan. Kaya po hindi po kami magsasawa na magkita-kita at sama-sama sa iisang espiritu na kami ay nabautismuhan. At ato ay ayon sa iyong salita lamang. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na makilala ka bilang nag-iisang at tunay na Diyos at ang iyong sinugo na si Jesucristo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bye-bye. See you po tomorrow. Same time.
life.